So what's up mga idol? Good day sa inyong lahat. And today, dahil meron tayong bagong model na naman na nilaunch. At dito po Nice. nangyari sa Vietnam. Yes mga idol, bagong Yamaha Sniper 155. So sa bansang Vietnam, ang tawag nila sa model na yan ay Exeter 155 version 2. At eto na yung mga inaabangan natin mga idol. Dahil marami po talagang binago. At binago rin yung design, yung pinaka front face. As makikita nyo rito, bago yung pinaka headlight design natin, yung pinaka-taas natin, triple headlight, and then andito yung pinaka-daytime running light. So marami rin talaga nag-react dun sa ating naging post dito. May nagsabi, kamukha sa ng Euro Motors Marvel 125, which is may pagka-similarity dahil dito sa pinaka-headlight at dun sa kanyang pinakababang daytime running light. And meron din nagsabi, kamukha ng Rossi, at marami rin nag-react na mas maganda pa rin daw ang version 1 na Exeter 155 dito sa version 2 natin na 2026 model. So kayo mga idols, ano ba masasabi niyo dito sa bago nating Sniper 155? At syempre, ang pinaka nagustuhan natin dito, yung mga in-update nila o in-upgrade. Unang-una na dyan mga idols, syempre yung engine, di ba? So malaki po ang naging update nila sa engine dahil mas tumaas na ang horsepower. Ngayon po, meron na itong 18.2 HP, no? Max power niya at 9,500 RPM. Pagdating naman sa arangkada, meron na itong total na 14.4 Newton meters at 8,500 RPM. So yan po yung magiging performance natin sa bago nating Exeter 155, meaning mas maganda yung pangdulo natin. At syempre, ang mga features or top features natin pong nakikita ngayon, meron na siyang bagong safety features which is traction control. O di ba mga idols, ano ba yung traction control? Syempre, pag meron tayong TCS equip, yan po, mas matindi yung safety natin. Pag nag-overspin yung ating gulong sa likuran, yung ating TCS mag-enable yan or mag-activate yan para unti-unti niyang itigil. So, mas safe po tayo pag meron tayong ito. Especially pag cornering, yan. Tapos medyo basa yung dinadaanan mo kalsada. So, yan po yung advantage pag meron kang TCS or traction control. And, syempre, hindi lang basta yung buka ng Sniper 155 ang binago. Even yung ating rear tail light design. So kung kayo po familiar sa MT-09 SP, well, tignan nyo yung pinakalikod niyang taillight design. Ganun na rin ang kanyang itsura pagdating dito sa ating Sniper 155. May ganun na parang curve niya sa likuran. So maganda. Parang pang big bike na talaga itong ating bagong Exeter or Sniper 155 mga idol. Dito mga idol, syempre yung kanyang bagong LCD display. So bagong digital display. Makikita nyo sa pinaka-LCD display nito mga idol, yung gear indicator natin, meron na siyang number 1, 2, 3, 4, 5, 6 nandun sa bandang left side. So pag nakaharap ka dun sa mismong display mo. And super dyan, malaki na yung pinaka-panel display, yung pinaka-itsura niya at pinakalaki yung pinaka-display natin. And para sa akin mga idol, goods yan dahil syempre malaki yung display natin, mababasa mo kagad. Pero dun sa gear indicator, ano masasabi niyo dyan? Mag-leave kayo ng comment sa ating video. At para naman sa ating upuan, very sporty style, no? Again, ang ating pinaka-seat height na sukat dito, yung taas niya, meron tong total na 795mm. Ako 5'6". Sa mga ganyang taas, kayang-kaya natin yan. At under seat naman, nitong ating upuan, may nagsabi kasi meron daw siyang U-box. Pero eto nga, nakita natin, wala naman. And dyan pa rin located yung ating fuel na merong capacity 5.4 liters at consumption naman average o approximate 45 km per liter. Aba, matipid na sa gas consumption pa rin ang ating Sniper 155. Pati sa ating braking power, ang ating front brake, yan mga idol, meron tong 2-piston caliper. At para sa ating ABS type, may single channel ABS yan. Equipped na to ng anti-lock braking system. Sa non-ABS naman, siyempre wala siyang ABS type. Ang ating rear brake, naka-disc brake pa rin yan. At single piston. Yan mga idols yung ating nakita rito. Plus, yung ating pinaka-front suspension, same pa rin telescopic. Ang bigat naman ng ating non-ABS, 120 kilograms. Mas mabigat yung ating ABS type, 124 kilograms. 4 kilos yung kanilang weight difference. Mga idol, itong ating bagong model, yung ating ABS type, equipped to ng Yamaha Smart Keyless at meron na rin socket charger. Para naman sa ating non-ABS type, meron tong key ignition with shutter lock at wala siyang socket charger. So yan yung mga makikita natin dito. Again, yung ating handlebar, meron pa rin siyang passing switch at equipped ng hazard lights. And ang kagandahan para sa ating ABS type, meron siyang Yamaha Connect o yung ating phone connection from Yamaha.
Well, mga idol, sa mga nanonood sa atin, let me know, mag-leave kayo ng comment. Ano ba yung masasabi nyo dito sa brand new Sniper 155 na ating abangan sa Pilipinas? At dito nga sa ating balita, malaki yung possibility na dumating kaagad yan at masilayan natin this year, no? Dahil ayon sa ating bubwit, yung old model ay kanila nang in-stop yung production. So, meaning, parating na itong brand new model. So, abangan natin yan. Kaya lagi lang kayong stay tuned sa ating YouTube channel at Facebook page. Kaya don't forget to subscribe at follow my page mga idol para lagi kayong notified, para alam nyo na meron tayong bagong news, no, mga idol, ano. At syempre, overall, sana yung mga colorway, no, maganda kasi yung colorway na dinala nila sa Vietnam. And syempre, number one contender nito or yung kanilang magiging kalaban, hopefully, dalhin na rin ng Honda Philippines Incorporated ang bagong Honda Winner R version. Kasi nga, para sa akin, siya na yung magiging counterpart ng nito, no. Tingnan naman yung front face design ng bagong Honda Winner R, ano. Napaka-astig. Yan naman po ay talagang DNA or ginaya sa kanilang big bike din na mga CBR 1000R Fireblade, no. Well, etong design dito sa pinakababa, yung daytime running light, para siyang sa Honda Click, no. Kung mapapansin nyo talaga, may pagkahawig. And siyempre, overall naman, talagang maipagsabayan to ng pormahan sa bagong Honda Winner R. Yan ang po yung magiging magtatapatan dyan dahil kita naman natin pagdating sa build quality, sa premium, ay ba, itong dalawang to talagang nagtatagisan na, no. Sa atin namang Suzuki Underbone, siyempre nandiyan pa rin ang Raider Pro at Raider Blade. Siyempre, alam naman natin talagang nabas ng todo tong ating Raider Pro. Hopefully, Suzuki Motorcycle will do something, no. This year 2026 i-update din nila, i-upgrade. Baguhin nila yung front headlight talaga ng Raider Pro. Yun lang talaga nagpasama dun eh. Aminin man natin o hindi, no, talagang sobrang bash itong front headlight design ng Suzuki Raider. At sana i-update kagad dyan ng Suzuki Motors para makasabay sila sa labanan sa Underbone. So yan mga idols, yung ating naging update sa inyo para dito sa bagong Yamaha Sniper 155. And meron din tayong naging balita na ito nga pong mga version 1 na sniper natin na available ngayon ay stop production na yan. So meaning mga idols, anytime, baka bare month. So meron tayong balita, bare month daw, may nagsabi sa atin. Pero sabi ko nga, hindi pa natin sure. Pero kung maging bare month po, ilalabas na po sa atin tong version 2 na Sniper 155, R version and standard. Well, very good dyan. Within this year, di ba, makikita na rin natin sa Pilipinas. So, stay tuned po kayo sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page para sa update na yan. Lagi lang pa kayo sumubaybay at bibigyan natin kayo kaagad ng magandang balita. No, i-update natin kaagad kayo once na meron tayong makitang update dyan. So, hopefully, this bare month, masilayan na rin natin sa Pilipinas ang bagong Sniper 155 version 2. At sa mga idol po natin, just want to flex or gusto kong makapakita sa inyo itong ating suot na jersey. Ano? Actually, this is not a jersey. Ito pala ang ating jacket, no? Na padded jacket. So, napaka-forma niya. Tapos ang kagandahan dito, breathable, air-cool. So, hindi siya mainit, no? Pag suit mo siya, talagang mapipil mo yung lamig. Hindi siya yung kagaya ng mga ibang mga jacket or padded jackets na talagang mainit sa loob, no, pag nag-rides ka. Ito, napakaganda. At makikita nyo yung design niya, no? So, meron tong pad dito. Meron tayo dito sa pinaka-arm. Meron tayong pad na ilalagay dito. So, another safety yan. And meron din tayong shoulder pad. Yan. Dito naman sa shoulder natin. Tapos, meron din tayong back pad. Ayan. Ito. Ilalagay natin dito. So, yan guys. Itong ating premium gears na jacket with pad. Talagang napakaganda. Napaka-forma, no? Premium style. And air-cool. Maganda sa ating patawan. Ano, kahit medyo nasa tayo ngayon, hindi tayo ganun nanginitan. Kasi nga maganda siya. Tapos nakita nyo, yung pads nakalagay rin dyan. No? May pads tayo dito, dito, tapos sa likuran. So another day mga idols, kung gusto natin yung bumili nito, you can check out in our Shopee link sa ating video. And sa ating yellow basket, check nyo lang yan mga idol. So bili na kayo. Then, kung gusto nyo po ng quality helmet, recommend ko rito ang ating Axor helmet mga idols. Napaka-forma nito. And kita naman yung style. Pagdating sa quality, napaka-premium. Plus, syempre, ang ating ginagamit na intercom, Reso Pilot. Meron tayong Pro version at Neo version. Napakaganda ng sound. Sana mag-enjoy ka kahit mag-long rides ka. So that's it mga idol. Please don't forget to subscribe sa ating channel and i-follow ang ating page lagi
So, shoutout po sa inyong lahat and ride safe po palagi. Salamat sa inyong palaging papanood at stay tuned sa ating channel.